Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tingnan mo ang mga bulaklak, Keisha. At ang paglubog ng araw, ang ganda. Karga ni Cindy si Keisha sa garden. Palubog na ang araw kaya dinala niya ito roon. Si Manang Juling ay iniwan niyang nagtitiklop ng mga damit ni Keisha sa kwarto. Sinamyo niya ang malamig na hanging hunterial. Sa pagkakatanaw sa papalubog na araw, nagbabalik sa kanya ang maraming alaala noong sa hunterial pa sila nakatira na mag-anak. Kung may pagpipilian siya, gugustuhin niyang tumira sa rest house na iyon ni McCoy. Kahit ilang araw pa lang sila sa kubo ay ramdam niyang napapamahal na sa kanya ang lugar na iyon. Sa parehong paraan na mas lalo siyang nahuhulog kay McCoy. Sa bawat araw na nakakasama niya ito, lumalalim ang damdamin niya para dito. At kung pag-uusapan ang lalaki, sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang palapit ito sa kanila ni Keisha. Hindi pa sila nagkakausap ng masinsinan mula nang magalit ito dahil sa ipaglalamierdat niya sa village ni na Catherine. Hindi na uli siya nagawi sa bahay ng bago niyang kaibigan. May kakaibang kabang idinulot ang papalapit na tanawin ni McCoy. Para bang muli niyang nakikita ang lalaki sa unang pagkakataon. Sa distansya nito sa kanya, dama na niya ang panginginig ng mga tuhod niya. Ano pa kaya kapag tuluyan na itong nasa tabi niya? Hay, bati nito ng tuluyan nang makalapit sa kanya. Hello, bakit ba siya nabubulol sa iisang salitang sinabi niya? Ang ganda-ganda mo naman. Nag-angat siya ng tingin dito. Hawak nito ang isang kamay ni Keisha, kaya akala niya ay ito ang tinitingnan nito. Hindi niya inaasahang nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing iiwas niya ang mga mata. Ngunit talagang hindi niya magawa. Sa akin mo ba sinasabi yan, McCoy? Tinanong niya ito sa katahimikan. Titig na titig kasi ito sa mukha niya. Nakangiting tumikhim muna ito bago nagsalita uli. Tungkol sa nangyari kagabi. Sinimulan niya ang pagsalita. Gusto ko uling humingi ng dispensa, Cindy. Okay na yon. Wala ka kasi kaya hindi ako nakapagpaalam sa'yo ng personal, sagot niya. At dahil dead spot dito ang network natin, hindi ko na dinadala ang cellphone na ibinigay mo sa akin. Nagselos ka nga ba, McCoy? Iyon nga ba ang tamang interpretasyon sa reaksyon mo nang makita mong lalaki ang naghatid sa akin pa uwi rito kagabi? May itsura kasi ang driver ni Kathy, matipuno at gwapo sa magaspang niyang paraan. Dati raw itong bodyguard ni Kathy pero ngayon ay nagsisilbi na rin bilang security guard sa bahay ng mga ito. Akala ko lang talaga kasi lalaking kapitbahay ang pinuntahan mo. Kung sakaling lalaki man nga ang pinuntahan ko, wala namang masama roon, hindi ba? Libre ako at pwedeng makipagkita. Wala namang nobyo na magagalit kung sakali. Alam niyang sinusubukan niyang asarin ito. Pero may gusto siyang patunayan kaya ginagawa niya iyon. Hindi mo ba ako kinokonsidera sa mga posibleng magagalit? Napamulagat siya rito. Bakit? Nobyo ba kita? Ilang sandaling nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang pagkalito sa gwapong mukha nito. Pagkatapos ay napailing na lang siya. Pasensya ulit, sabi nito. Bagaman hindi niya ito napuwersang sagutin ang tanong niya, kontentong napangiti siya. Parang may sinasabi sa kanya ang mukha nito. At hindi niya mapigilan ang pag-uumapaw ng pag-asa sa puso niya. Ngunit pinagsabihan niya ang sarili pagkatapos niyon. Pero huwag kang masyadong mapagpalagay, Cindy. Baka sarili mo lang ang saktan mo kapag umasa ka ng husto. Hindi sapat ang isiping iyon upang mapacify ang naliligalig niyang mga nervous sa katawan. Pwede mo ba akong samahan? Napalingon si Cindy nang marinig ang tinig ni McCoy na nagsalita mula sa likuran niya. Kalong niya si Keisha habang nagpapaaraw sa hardin. Katatapos lang niyang magkape sa balkon. Tulog na tulog pa si McCoy nang matapos siya. Natanaw niya ito nang mapadaan siya sa tapat ng bintana ng silid nito nang pababa na siya sa mababang hagdan ng balkonahe patungo sa hardin. Samahan? Anya, sige, saan ba? Sa Tagong Paraiso, sagot nito, sabay kindat sa kanya. Automatikong napasimangot siya. Pinagtitripan siya nito. At ano ang gagawin natin, hahanapin natin iyon?
Bakit hindi mo na lang hintayin na magpakita ng kusa, pamimiloso po niya. Tumawa ito ng malakas. Hindi kita niloloko. Tagong Paraiso ang pangalan. Isang resort yun. Kamit ko ang resort owner. Ang Ortiga and Son ang hahawak ng advertisements nila. Napahiya naman siya. Ang akala niya ay kung anong kapilyuhan ang iniisip nito. Tagong Paraiso. Mayroon na naman palang bagong resort. Ang dami nang nagbago rito sa Hunterial mula nang umalis ang pamilya ko. Tumango ito. Oo, napakaunlad na ng Hunterial at papaunlad pa. Karamihan sa mga tao rito, ayaw talagang umalis sa bayang ito. Marami nang ang dumadayo rito eh. Kagaya ng mga taga Highland Village. Karamihan naman sa mga iyon ay hindi talaga na taga Hunterial. Mga bahay bakasyonan ang mga nasa Highland. Halos tuwing weekend lang dumarating ang mga mayayamang may-ari ng mga mansyong iyon. Kaya nga naisipan ni Papa na magretiro na sa Ortiga and Son dahil napakaganda ng takbo ng real estate business dito ngayon. Tumango rin siya. Oo nga, pansin ko nga iyon. Nagsusulputan na ang subdivisions kahit pa sa bundok. Isipin mo iyon. Kung ako sa'yo, babalik na ako sa Hunterial. Kinindatan uli siya nito. Gayunman, pwede ka bang maghanda pagsapit ng alas 11? Alas 12 ang appointment ko kay Ginoong Cheng. Luncheon meeting kasama ang asawa niya. Sige. Great. So, aalis tayo ng alas 11. Maghanda ka ng alas 10:59. Kakatok ako sa pinto mo, sabi nito, sabay ngiting parang nahihiya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila sobrang excited ito, parang teenager sa una niyang prom. Sige, hahanda ko ang sarili ko. Nagpaalam na ito sa kanya pagkatapos. Patungo raw ito sa Mountain Peak Resort para makipagkape kay Vince. Nabanggit na nito sa kanya na napapahilig ito sa pag-golf mula nang mapapunta sila sa lugar na iyon. Pakiramdam niya, talagang nasisiyahan na ito sa relax na pamumuhay doon. Hindi pa man ay namomroblema na siya. Paano kung mapabayaan ang negosyo niya dahil sa ugaling iyon? Paano kung mapagaya ito sa daddy niya na na-addict sa pagsusugal kaya bumulusok ang kabuhayan nila? Huwag kang marunong-marunungan, Cindy. Iba ang sugal sa golf o sa pagiging laid back sa buhay, paalala niya sa sarili. Nagre-relax lang si McCoy. Kumaway pa si McCoy sa kanya nang sumakay ito sa pickup at paandarin iyon. Napuno ng antisipasyon ang dibdib niya habang nakatanaw sa papalayong sasakyan nito. Hindi agad niya naalala ang isang problema, wala siyang maayos na isusuot para sa business meeting ni McCoy sa may-ari ng Tagong Paraiso Resort. Patiyad-tiyad si Cindy sa paghahanap ng signal ng cellphone. Kailangang mai-text niya si McCoy. Baka makauwi ito ng bago mag-alas 11, madidismaya ito kapag nakitang hindi pa siya bihis. Busit naman. Magka-signal ka, walang kwentang cellphone ka. Dead spot kasi ang lugar na kinaroroonan ng kubo ni McCoy. Mahina at nawawala ang signal. Minsan ay nakakatsamba siya na may signal, may mga pagkakataong totally walang signal. Gaya ng mga sandaling iyon. Kung kailan kailangan ang cellphone, saka siya hindi makahanap ng signal. Ano ba nang ginagawa mo riyan, Ineng? Puna tuloy sa kanya ni Manang Juling. Naghahanap ho ng signal ng cellphone para mai-text si McCoy. Nako, akala ko na may kung ano. Akala ko ay naghahanap ka ng gagamba, biro nito. Napahinga siya ng malalim. Mabuti pa siguro isundan ko na lang siya sa Mountain Peak. Baka abutin siya ng alas 11 roon. Mabuti pa nga. Kaso, napakalayo nun. Paano ka pupunta roon? Wala namang bumibiyahe papunta roon. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Alam ko na, Manang. Pupuntahan ko iyong bagong kaibigan ko riyan sa village. Makikiusap ako kung pwedeng ihatid niya ako sa Mountain Peak. Sige, mag-iingat ka. Kayo na muna ang bahala kay Kisha. Pagkatapos magpaalam ay dumiretso na siya kay Kathy sa Highland Village. Naku, Diyos ko. Tingnan mo naman ang sarili mo, bulalas ni Kathy nang matapos niyang bihisan at ayusan si Cindy. Para kang professional model. Grabe, kung ganyan lang sana ang bone structure ko. Natawa siya. Ito naman, kung magsalita, akala mo naman. Bakit? Talaga namang kahanga-hanga ang katawan mo, Cindy. Tignan mo naman ang sarili mo. Nakakalungkot lang, hindi ganyan kaganda ang pagkakasuot ng damit na to sa akin. Dahil buntis ka, sabi niya. 7 linggo na itong nagdadalang tao. Chanel ang damit na to, Kathy.
Siguradong napakamahal nito. Gaano kaya katagal na ikakain ng pamilya niya ang halaga ng damit na iyon? Pero ayaw na niyang isipin iyon. Suot na niya ito ngayon, tama nang damdamin niya ang sayang dulot ng pagsusuot ng mamahaling damit. Dahil pansamantala lamang iyon. Sa iyo na ang damit na iyan, Cindy. Tutal, hindi na rin yan magkakasya sa akin. Medyo kapos na rin sa hiya yang ganyang style at ayaw ni Thor ng ganyang tabas ng damit ko. Yumaling si Cindy. Maaaring gustong-gusto ko ang damit na to, Kathy, pero sana'y maunawaan mo kung bakit hindi ko ito matatanggap. Napakabuti mo, Kathy, salamat talaga. Tila napahiya si Kathy. Pasensya na, hindi ko sinasadya na. Ayos lang yon, anya, sabay ngiti. Aanhin ko naman ito, hindi? Sabi na lang niya. Umiti ito at hindi na nagkomento. Maya-maya ay sinipat nito ang hitsura niya. Napakaganda mo. Sadyang walang kapintasan. Tiyak na mai-in-love sa'yo ang boss mo. Napangiti siya sa sinabi nito. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Pagkatapos ay tumawa siya. Pag nangyari yon, Kathy, salamat sa Diyos para kay Coco Chanel. Gaga, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Halika na, Cindy. Salamat sa tiwala mo sa akin, Kathy. Sobrang na-appreciate ko. At maraming salamat din sa makeover. Pero, hindi ba mukha akong gaga na naka-Chanel pa at full makeup gamit ang Shuemura dito sa Hunterial? Bakit hindi? I mean, nasa Mount Banoy tayo, paalala niya sa kaibigan. Umisi si Kathy. Ano ngayon? Bakit, ang mga Diyos sa Mount Olympus, sobrang glam kaya nila? Oo na, Attorney Nebran. Sabay silang napalingon kay Thor, ang butihing asawa ni Kathy. Naipakilala na siya rito ng kanyang kaibigan. Ang bangkong pinangangasiwaan nito noon ang nag-ilit sa mga kabuhayan nila, kaya slightly ay kilala na rin ni Thor ang pamilya niya, lalo na ang daddy niya. Ngayon ay ito ang presidente ng bangkong pag-aari ng lolo ni Kathy, ang Capitol Bank. Natawa siya sa sinabi ni Thor. Sinabi mo, Thor. Sumulyap si Kathy sa suot nitong relo. Ay, 11:15 na pala. Ang bilis ng oras. Ipahahatid na kita kay Manolo, Cindy. Sakto naman, susunduin niya ang private nurse ko mamayang 2:00, di ba, sweetheart? Maselan pa naman ang pagbubuntis ko. Oo nga. Mas mabuti pang umalis ka na, Cindy. Baka mainip ang date mo. Hindi iyon date, tanggi niya. Hay, ewan ko sa'yo, sabi ni Kathy. Halika na. Hindi maipinta ang mukha ni McCoy nang salubungin ito si Cindy pagkatapos siyang ihatid ni Manolo. Nakadama siya ng pagkadismaya. Inaasahan niyang mamamangha ito dahil ang ganda-ganda niya talaga. Sa halip, mistulang pinakain ito ng adobong sobra sa suka. Bakit? Alanganing tanong niya. Sa halip na sagutin siya ay tinanguan na lang nito si Manolo. Sumakay ng muli sa sasakyan ang malaking lalaki at saka pinaandar na iyon. Saka palang kumilo si McCoy sa kinatatayuan nito sa hardin. Pumunta ka na naman sa kaibigan mo, sabi nito. Kanina pa kita hinihintay rito. Ano ba yung suot mo, hiniram mo o ano? Hiniram ko kay Kathy. Wala kasi akong damit na maisusuot eh. Pasensya na. Late na ba ako? Umiling ito. Hindi, halika na, sabi nito at tumalikod na. Nagpatiuna na ito patungo sa pickup truck at pinasakay siya sa front passenger seat. Tahimik ito sa durasyon ng kanilang biyahe. McCoy, untag niya rito nang maiparada nito ang sasakyan sa parking lot ng Tagum Paraiso Resort. Tunay ngang karapat-dapat sa pangalang Tagum Paraiso, isang lugar na lihim at malayo sa mata ng mundo. Tamang-tama para sa mga pusong nagtutagong magmahal, sa isip-isip niya. McCoy, may problema ba? Problema? Umiling ito. Wala. Meron eh. Tignan mo ang sarili mo. Yan, tingnan mo sa salamin. Para kang matandang binatang bagong busted, biro niya. Baka madismaya sa'yo ang kliyente mo. Napatingin ito sa kanya. Pagkatapos ay unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Alam mo, kung hindi ka lang gaanong kaganda, ikaw na siguro ang perpektong asawa. Napaisip siya. Ano ang koneksyon sa isa't isa ng mga sinabi nito? Tumawa lang ito. Halika na. Nagpatiuna na ito sa pag-ibis at saka siya pinagbuksan ang pinto. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangang manghiram ka pa ng damit?
Sana sinabi mo agad sa akin. May oras pa naman, pwede pa sana tayong mag-shopping. Maaayos na rin naman ang mga nabibili ritong damit ah. Oo nga, pero... Ginoo Ortiga. Kamusta, Mrs. Cheng? Mahinhing yakap ni McCoy ang babaeng nasa gitnang edad na bumati sa kanila. Mukha itong matrona, puna niya, at hindi niya naiwasang bigyan ng mali siya ang pagkakapisil nito sa baywang ni McCoy. Ibinaling na lang niya ang paningin sa malayo upang huwag nang masaksihan iyon. Hindi niya alam kung matatawa o magugulat kay McCoy. Sandali lang, ang sungit naman niya. Pero nang makita niya si Mrs. Cheng, bigla siyang naging sweet. Cindy, ito si Mrs. Cheng, isa sa mga may-ari ng resort. Ang corporation ang may-ari ng Tagong Paraiso, sabi ni McCoy. Mrs. Cheng, ito ang assistant ko, si Cindy. Assistant pala ang role ko, bulong niya sa sarili habang nakikipagbeso kay Mrs. Cheng. Kung sa bagay, ano pa ba ang reklamo niya? Hayon na nga at tumaas ang ranggo niya. Mula sa pagiging yaya hanggang maging assistant, pwede na. Huwag ka nang magmaktol dyan, Cindy ang bida. Dahil sa kalandiang taglay ni Mrs. Cheng, hindi masyadong na-enjoy ni Cindy ang stay niya sa resort. Ang sarap pa naman sanang gumala pagkatapos nilang kumain at mag-discuss ni na Mr. Cheng at McCoy ng negosyo. Itinaboy na siya ng binata kung nais niyang magliwaliw mag-isa, subalit nagpakatanggi-tanggi siya. Malabo ang mga mata ni Mr. Cheng kaya hula niya ay kayang-kayang gapangin ang asawa nito si McCoy nang hindi nito namamalayan. Pero kadiri naman iyon. Papatol ba si McCoy sa matronang iyon na mukhang monay na pinisa at binudbura ng asukal? Oy, Ale, bakit ganyan ang mukha mo? Sayang lang ang makeup mo. Huwag kang sumimangot, puna ni McCoy sa kanya nang pauwi na sila. Dadaan muna raw sila sa bayan para bumili ng grocery supplies. Matagumpay ang pulong panegosyo nito kasama ang mga Cheng. Kung may angal man o hindi nagustuhan si Mr. Cheng, agad na nakaayuda si Mrs. Cheng kay McCoy. Kiliting-kiliti ka kay Mrs. Cheng, birong totoo niya rito. Ngumisi ito. Paanong hindi ako makikiliti, gapang ng gapang ang kamay niya. Ipinagmamalaki mo pa? Umingos siya. Alam ko kung paano harapin ang mga ganitong tao. Sanay na ako sa ganyan. Bahagi yan ng trabaho, Cindy. Huwag kang magselos dyan, tudyo nito. Pakiramdam niya ay namula ng husto ang mga pisngi niya. Pero hindi naman siya nakapagsalita para pasubalian ang sinabi nito. Ngingiti-ngiting sumipol si McCoy at masaya nang ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Isa siya sa mga sandaling masayahin at pilyo. Isa iyon sa mga bagay na gusto niya sa kanya. Para itong diamante, maraming katangian. Minsan seryoso, minsan maloko. Minsan sweet, minsan masungit. Pero madalas, gwapo. Hindi lang madalas, pagtatama niya sa sarili. Palaging gwapo siya at iyon na iyon. Huminto ang pick-up sa harap ng isang mini-mart. Kinuha ni McCoy ang listahan ng mga pamimilhin mula sa wallet nito. Si Manang ang naglista niyan para huwag ko raw makalimutan ang mga kailangan. Mukhang nakaayos-ayon sa prioridad ang listahan. Nasa unang pwesto ang pinakaunang pangangailangan, ang gatas ni Kisha. Tapos ay diapers. So, halika na sa loob. Tumango ito at pumasok na sila sa mini-mart. Lahat ay napapatingin sa kanila. Hindi lang dahil sila ay kakaibang ang kasuotan, kundi dahil kakaiba ang hitsura nila sa lugar na iyon. Talagang namumukod tangi ang kanilang mga kasuotan. Naka-shirts at maong jeans lang ang halos lahat sa paligid. Pero kahit papaano, nakilala niya ang tindahang ito. Kakilala pa nga niya ang nasa isang counter doon. Monette. Cindy. Napamaang ito sa kanya habang ipinapunch nito ang presyo ng isang item mula sa grocery cart nila ni McCoy. Cindy, ikaw nga. Oo, ako nga, Monette. Ano ka ba, para ka namang nakakita ng multo? Gagi hindi lang ako makapaniwala, umiling ito. Naririto ka na pala uli sa Hunterial. Ngumiti siya. Hindi, nandito ako para sa trabaho. Si Mr. Ortiga nga pala, boss ko. Hindi na niya ipinakilala si Monette kay McCoy. Nagtanguan lang ang dalawa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Monette ang ginagawa. Hanggang kailan ka rito? Pasimpleng tanong nito. Si McCoy ang sumagot para sa kanya. 3 araw pa. 3 araw. Napatingin siya rito. 2 araw na lang ay tapos na ang 2 linggong suspensyon niya sa Zebus. Hindi ito sumagot. Nagbayad na ito ng mga pinamili niya.
Napipilitang nagpaalam na lang siya sa dating kaklase. Nang sakay na sa pick-up pauwi sa Kubo, saka lang niya binuksan ang paksa tungkol sa 3 araw pa diumanong pag-stay niya sa lugar na iyon. 2 araw na lang ba? Sabi niya lang. Sige, 2 araw na lang. Hindi na siya kumibo. May balita ka na ba kay Gwen? Meron na. Kailangan ko ng kumilos agad. Nag-aalala na sa kanya ang mga magulang namin. Kinakabahan na si Mama na, alam mo na. Baka nahanap na ni Ate Gwen ang tunay na mga magulang niya. Nakuha ng sinabi nito ang interes niya. Nasaan ba ang biological parents niya? Nahanap na ng pribadong investigador ko ang kanilang pamilya. Nasa San Miguel, Bulacan sila. Pero patay na ang mag-asawa. Pinababantayan ko ang lugar ng tunay na mga magulang ni ate. Maaaring isang araw ay dumaan si ate roon. Makukumpirman on ang teoryang nasa Bulacan si ate para sa biological parents niya, pahayag nito. Hindi pa rin ako sumusuko sa pag-asa na siya rin ang kusang lalapit sa amin. Mukhang nagbabago na si ate kahit paano. Sa tingin ko, nagtatrabaho siya ngayon sa isang malaking kumpanya ng real estate na may proyekto sa Bulacan. Coincidence man o hindi, ang trabaho niya bilang ahente sa real estate ay nasa Bulacan, kailangang huwag siyang mawala sa paningin ng detective na inupahan ko. Tumango siya. Oo nga, mukhang praning pa naman ang kapatid mong iyon. Isipin mo na lang ang mga ginagawa niya sa buhay niya. Hindi maraming tao ang pinagpala ng ganito. Sana ina-appreciate niya iyon. Inaabot niya ang mga yapak ng ating papa, talaga naman. Real estate. Ngingiti-ngiti ito. Hindi ko lang masabi-sabi sa kanila dahil alam kong susugod sila sa Bulacan. Ayokong mangyari iyon. Gusto ko pa rin na magkusa si ate na lumapit. Sa huli, nasa aking kapangyarihan ang anak niya. Ang nais ko ay magpakita siya sa akin ng kusa. Nandito lang ako, naghihintay. Tumango na lang siya. Ilang sandali pa ay nasa may paanan na sila ng Mount Banoy. Sa susunod na kabanata, masusubok ang relasyon ni Cindy at McCoy habang lalong lalalim ang mga komplikasyon sa kanilang paligid. Malalaman din natin ang mga lihim tungkol kay Ate Gwen at ang kanyang koneksyon sa pamilya nila. Kaya abangan natin,